para makalimot, mawala yung sama ng nararamdaman ko. Maraming tao ang may kanya-kanyang laban na hindi nakikita ng iba. May mga sugat na hindi pisikal at may mga kwentong puno ng sakit, pagkakamali at pag-asa. Sa dokumentaryong ito, ating maririnig ang kwento ng isang taong dumaan sa pagkalulong o addiction at kung paano niya unti-unting natagpuan ang landas tungo sa paghilom at bagong simula. Okay, magandang umaga. Ako pala si Eljan. Maraming salamat dahil pinayagan mo ako, pinaunlahan mo ako na ikaw ay aking ma-interview about sa iyong buhay. Ikaw pala si Si Renz, Renz, 35 years old. 35 years old. So, Renz, pwede mo bang ikwento kung paano ang buhay mo bago ka nagsimula sa pagre-recover? Yung bago ko ipasok sa Riyadh, yun, puro bisyo, ganyan. Bisyo, barkada. Isyo barkada. Yan, puro luho lang ang ginagawa ko. Kung ano lang gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Anong mga dahilan o sitwasyon na sa tingin mo ay nakaapekto kung bakit napunta ka sa ganong karanasan? Unang-una sa barkada, tapos sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Yun. O pwede mo na yung malaman kung ano yung sa kwentong pag-ibig, ba't Pag-ibig. siya na pasama? Kahit konti lang. Kasi, na-depress ako sa kanya. Na-depress ako, hindi ko kinaya yung sakit na naramdaman ko. Heartbreak, kumbaga. Rejection. Rejection. Okay. Yun. Tas, sa sobrang sama ng loob ko, doon ko nailabas sa pagdidroga. Paano mo hinarap ang mga problema at emosyon noong panahon yun? Nung ikaw ay, sabi mo nga na nasa stage ka ng depression dahil hindi mo matanggap yung rejection. Ayun, sobrang sama ng loob ko, doon ko nga nailabas. Kumbaga, yung droga ang naging sandalan. Para makalimot. Para makalimot, hindi ko mawala yung sama ng nararamdaman ko. Kasi ngayon nga, sa sobrang pagmamalo sa kanya, hindi ko kinaya. May mga naging mahalagang sandali ba na nag-realize sa'yo na kailangan mo na magbago o kailangan may makatulong sa'yo? Nung napapansin ko, napapabayaan ko na yung sarili ko. Yun, yung trabaho ko, napapabayaan ko na rin. Yung pamilya ko, iba na ang tingin sa akin. Pati yung mga tao, lumalayo na sa akin kasi nga, nakikita nila ako na nag-iba na itsura ko, pumapayat. Okay, so bali nung talagang under the influence ka nun, hindi lang physically ang nabago sa'yo, even, hindi lang yung emotionally mo, even the physical, kasi, sa isa na bangit mo namayat, gano'n. So, nung naano mo yun, ano pang mga na-realize mo ng mga panahon na yun? Nare-realize ko na yun nga. Yun, kailan ko kaya sinusubukan ko rin naman na gumawa ng paraan kung paano matigilan yung pagdidroga. Kaya lang talagang hindi ko na kinaya talagang yun na nasabay din ako sa naging addict din. May mga pagkakataong isang pangyayari, tao o realisasyon ang nagiging simula ng pagbabago. Ano ang pakiramdam mo nung nagsimula ka sa rehab o magsimula ka ng pamamograma at pag-recover? Noong una, siyempre, hindi ko rin matanggap na nirehab ako. Pero inisip ko na lang na siguro merong magandang kakahinit na itong magre-rehab ko. Kung bakit ako dinala dito sa rehab. Anong pinakamahirap na hamon na naranasan mo sa proseso ng recovery? Siyempre, unang-una yung kalungkutan.
pangungulila sa loob ng rehab. Yun, yung ma-miss mo yung pamilya mo, yun, tsaka yun, yung mga nakasanayan mong gawin, hindi mo magawa. Kasi nga, nasa controlled environment. Yun. Pagkatapos nun, anong pagbabago na napansin mo sa sarili mo mula nung nagsimula ka sa pagre-record? Napansin ko sa sarili ko na na yun nga, na tama nga yung ginawa nila sa akin, para sa akin, na yun nga, naiparehab ako. Yun, nakita ko sa sarili ko na na yung itsura ko bumabalik na unti-unti, pati yung pag-iisip ko. Yun, tapos habang nasa rehab ako, nakakapag-isip din ako ng maayos kung paano gagawin ko, kung paano ko ma-overcome yung yun nga, nararamdaman ko sa loob. Yun. Tapos pansin ko rin na yung pagmamahal ng pamilya ko mas naramdaman mo siya. Mas naramdaman ko siya na yun na talagang mahal na mahal ako ng pamilya ko, na hindi ako pinapabayaan kahit ano. So bali nung na-rehab ka, sila yung mga unang naging mga pangunahing naging suporta mo sa iyong pagbangon. Yung pamilya talaga, talagang mahalaga talaga ang pamilya. Anong mga paraan na ang ginawa mo ngayon upang mapanatili ang iyong record? Umiwas talaga, na talagang bukal sa puso ko, na talagang ititigil ko na talagang yung mga turo sa akin ng center, kung paano makaiwas, mga techniques, yung mga social work. Sa iyong karanasan, anong nais mong maunawaan ng ibang tao patungkol sa addiction at also sa pagre-recover? Para sa mga addiction diyan, mas maganda na pag hindi niyo na kinaya, humingi ng tulong sa mga taong makakatulong sa inyo, kung talagang hindi niyo na matulungan, kaya kinakaya yung sarili ninyo. Yun. Pag gulong-gulo na pagka wala na kayong malapitan, subukan yung humingi ng tulong sa pamilya niyo. Ayun, andiyan naman sila para tulungan kayo parati. Sa pag-recover? Sa pag-recover naman, ayun, umiwas parati pagka alam mo nang hindi na maganda yung hindi na maganda yung kapaligiran, yung ginagawa ng mga kasama mo. Ikaw na kusang umiwas, alagaan parati yung sarili mo, yung nasimulan mo, alagaan parati. Tapos parati mong isipin na para sa mga mahal mo sa buhay yung ginagawa. Ang addiction ay hindi lamang simpleng pagpili. Ito ay isang seryosong pinagdaraanan ng mga taong nangangailangan ng pangunawa, suporta at pagkakataong makabangon muli. Sa bawat kwento ng pagbangon ay may mensahe ng pag-asa, na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ng mga nalulong sa masamang bisyo, posible pa rin ang kagalingan at pagbabago. Kapag may suporta, pagtanggap at lakas ng loob na bumangon muli. Ang paghilom ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay simula ng panibagong buhay.